Good morning po, Kong Terry, Kong Ace. Doon po sa issue ng confidential funds, nabanggit ni Kong Terry kanina na naasahan nga po yung mga bukod dun sa mga names no na naibunyag sa acknowledgement receipts pati yung pagsasauli po ng confidential funds. Tingin niyo po ba kapag natalakay na tong confidential funds issue, mas magiging malinaw sa publiko kung ano po ba yung mga kumbaga kasi syempre sa mga nakalipas pong mga statements ng Office of the Vice President, halimbawa kapag sila po ay nakakakuha ng unmodified opinion sa na rating mula sa COA, na kumbaga mas magiging malinaw na yun pong mga rating mula sa COA ay hindi naman talaga nagre-reflect sa usapin ng confidential funds ng OVP. Kasi parang na ano po yun na-attribute po na wala naman pala talagang anomalya kasi may COA rating na ganito, yun na nakukuha yung OVP. Hindi, ang totoo naman po doon, pwede hong mag-exist yung pong unmodified opinion ng COA, samantalang meron po silang hinaharap na notice of disallowance at finality on the question of confidential funds misuse. So, ibig sabihin, wag ho nating linlangin yung bayan na just because meron kang unmodified opinion, clean slate na yung po isang particular po na opisina. Pwede hong magsabay, umiral ng magkasama yung pong bagay na yan. So, ibig sabihin, pinapasoli pa rin yung pong 448 million kahit po merong sinasabing unmodified opinion over the span of several years yung pong binabanggit nila. So, ibig sabihin, ang pinag-usapan lang naman sa unmodified opinion yung pag-present nung pong financial statements nung pong mga opisina ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi lang po special office yung OVP sa ganyan pong bagay. Maraming mga opisina sa buong burokrasya na nakakakuha ng unmodified opinion but at the same time, meron pong hinaharap na mga notices of disallowance, finality of decision po ng COA proper. So, great na meron pong unmodified opinion, pero tuloy pa rin po na may pinapasoling 448 million personal sa atin pong pangalawang Pangulo. Well, ang pinakamahalaga dito, bukod dun sa unmodified opinion and notice of notice of disallowance, yung pinaka-final decision no ng ating COA. Kasi ito nagpapatunay lamang na may proseso na ginagawa ang Commission on Audit to arrive at a decision on an issue that is of national importance. Bakit? Pera ng taong bayan ito Kailangan patunayan kung ito ba'y nagamit sa tama. Now, siyempre ang opisina ay nagbigay ng kanilang justification. If COA finds the justification lacking, then it goes to the unmodified opinion. Now, if there is a semblance of finality, COA will issue a notice of disallowance. But there's still a way for the agency to submit an appeal until it becomes final. So again, ang pinaka-importante ay yung final. No, ano ba yung final? Sinasabi dun sa final na decision, itong mga period na ito na kung saan ginamit sa confidential funds, isoli nyo itong perang ito. Ito naman sa period na ito, na ginamit nyo rin dyan, isoli nyo ito. And there are still others coming, no, if I'm not mistaken. Marami pa siya marami pang ano. So again, ang what is really important na maintindihan din ng ating mga kababayan, hindi yung unmodified opinion, hindi yung notice of disallowance, kung ano ang final decision ng ating Commission on Audit. Doon natin tingnan. Okay. Last question na lang po. May survey po na lumabas sa social weather stations. Tumaas daw po ng 2 points from 29 to positive 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Although, the survey was conducted from June 20 to June 29, so prior po na magsimula yung impeachment trial ni VP Sara sa Senate. So, ang question po, do you think after po na masimulan yung impeachment trial, narinig na po yung Article 4 o yung grave threats, magbabago po kaya yung satisfaction ng publiko sa performance ng Vice Presidente? Or in any way, makaka-apekto po ba yon sa rating ni VP considering na nag-umpisa na nga po yung trial? Well, una mo sa lahat,
kailangan ho nating balikan yung ibig sabihin ng satisfaction ratings, no? Kasi mahirap na itali po yun doon sa impeachment proceedings. Kasi I think a basic question ho on satisfaction ratings ay ano ba ang pagtingin po ninyo sa gampanin ng atin pong pangalawang Pangulo over the course of this particular period. So, I don't think nakatali siya doon sa ongoing impeachment proceedings against her today. No? Kasi, baka pagka mas pointed yung question, do you actually support the impeachment proceedings against the Vice President? Tingin ko, that is the proper question relating to the impeachment proceedings. No? Kasi, basically, satisfaction ratings are performance ratings. So, nakikita din naman ho natin yan. For example, the President had a better rating for this particular quarter. So, tingin ko, mahirap na i-conflate yung pong satisfaction performance ratings on how the impeachment proceedings, not just at the level of the Senate, but also at the level of the House, is when it is being compared to the performance of the Vice President. But, sorry, kung trust po yung pag-uusapan, pwedeng bumaba. We have to wait for that trust rating. Pero alam po niyo, there are surveys po kasi relating specifically to public support for the impeachment. So I think that would be the most relevant survey question and survey result. So kung meron po yun, kung tumaas man yun o bumaba, yun po yung may actual impact sa pinag-usapan ho natin on the Vice President and on the impeachment proceeding. Ako dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Terry, no. Na it would be interesting to note, no, in this survey na lumabas na lahat po ng lahat po ng mga mga personalidad na kasama diyan sa survey na yun, ay tumaas po yung kanilang net satisfaction ratings. At itong ang ibig sabihin lamang nito para sa aking personal na opinion ay nakita ng taong bayan na itong mga personalidad na ito ay nagtatrabaho, no? Tatrabaho. And this is quite a good impression that they will leave to the Filipino people. Ngayon, it would also be interesting to see the results. Maybe after the issue of the impeachment has been asked, no? Kasi wala pa naman nagtatanong niya. Ang unang tanong kasi, interesado ba kayong makita o madinig ang impeachment? At 80% ang nagsabing oo. Diba? So, from that particular baseline, then we go, kung nakita na nila ito ngayon, yung after the first article na tapos, siguro it would be also interesting to see kung ano yung magiging resulta. Yan ang aabangan natin. Bernard, your follow-up? Good afternoon, Coms. Yung rating kasi, may mga narrative ngayon yung mga trolls na ang taas ng rating ng next president namin So bakit niyo ituloy yan, yung impeachment? Is that the reason para huwag na ituloy yung impeachment? Well, sa aking palagay, hindi dapat rason. Ang impeachment kasi ay proseso ng accountability At mahalaga ito, kaya nga ito ay nakasaad sa ating saligang batas because hindi pwedeng ibig sabihin kung ikaw ang mataas na opisyal ng gobyerno, kapag ikaw ay gumawa ng mga paglabag sa batas, ay wala ka ng accountability dapat harapin. Kaya hindi dapat tinitingnan itong accountability dahil sa popularity, no? Hindi po ito popularity contest. This is a mechanism that the Constitution guarantees to ensure that the Filipino people will not be shortchanged if and when the officials, the highest official of the country violates certain laws. Ayun lang ang aking pananaw. Kong Terry. Una sa lahat, hindi po pwedeng pagbanggain yung pong survey ratings doon po sa impeachment, katulad na binanggit ko na po kanina. Kasi ang sinusukat po sa survey ratings, satisfaction ratings, ay kung maayos ho ba yung service delivery ng ating pong pangalawang Pangulo. So, ibig sabihin, kung magaling ho ba, at I think, nagbigay naman ho siya ng ulat sa bayan, no, na talagang tumutulong ho sila sa iba't ibang mga sektor. Na ginagawa rin naman po ng iba't ibang mga ahensya po ng pamahalaan. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng sukatin ng Senate Impeachment Court patungkol doon sa mga paglabag ng konstitusyon
at ang mga betrayal of public trust, no, na ginawa po ng ating Pangulo in the past, no. So, congratulations dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment proceedings laban po sa pangalang Pangulo dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin kaysa sa kahit ano pa. All right, siguro, Follow before that, Bernard, let us first recognize our guest, the member of the prosecution panel and also acting as a spokesperson for the prosecution team, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Hello, hello. If I could just also add a quick answer to that. Sabi nga ho ni Kong Ace, no, this is not a popularity contest. It's a constitutional accountability mechanism. Ano? And it would be good to remember what happened during the impeachment trial of the late CJ Corona. No? Matatandaan ho natin, at the start, hindi ho mataas no yung suporta ng publiko dun sa impeachment proceedings. But when they started to see the evidence no, that were presented in the course of the proceedings, the tides change. Kaya nga ho lagi naming hinihingi. No? Wag ho nating pangunahan itong proseso na to. Pinapakiusapan ho natin yung mga kababayan natin no, na subaybayan natin ng mabuti itong impeachment proceedings. Pakinggan at suriin natin lahat ng ebidensya, no? At kung siguro magkakaroon ho ng mga survey tungkol sa bagay na to, it's very premature to do it at this time. Gawin ho natin yan, no? Kapag narinig na ng taong bayan ang malakas na ebidensya. To be fair, hindi lang ng prosecution, pati ng kabilang panig, pag nandyan ang ebidensya, then let's hear their opinion about it. Yun lang.